Isang babae ang binayaran ng 10 milyon para lang sa 100 araw para tabihan ng isang estranghero sa gabi. Nagulat siya nang malaman na ang lalaking nagbayad sa kanya at ang dati pala nitong asawa ay iisa lamang. 1 milyon? Kapalit ng pakikipagsiping ko sa boss mo gabi-gabi? Hindi makapaniwala si Leona Vale sa narinig niya. Isa lamang siyang simpleng may-ari ng flower shop sa Tondo, Manila. Kaya nagtataka siya kung sinong bilyonaryo ang nasisiraan ng ulo para alukin siya ng ganun. Napakamot sa ulo ang lalaking nagpakilalang si Bastian. Naka-all black suit ito at may hawak na kontrata ng kasunduang iyon. Hindi niya mawari kung nagbibiro ito o pinagtitiripan lang siya. Allow me to clarify, Miss Vale. Kapag tinanggap mo ang offer na to, 1 milyon ang matatanggap mo buwan-buwan. Malaking halaga yon kaya pag-isipan mo. Masyado bang malibog yung boss mo? Bakit araw-araw? And for sure, kahit hindi siya magbayad ng 1 milyon, may mga taong makikipagsiping sa kanya, no? Miss Vale, walang ibang babaeng gusto ang boss namin kundi ikaw lang. Bakit? Nakita niya na ba ako? At sino ba siya? Bakit hindi siya ang mismong kumausap sa akin? Nahilot nito ang sentido at tila nahirapang sagutin ang tanong niya. Based on the background check I conducted, Miss Vale, malaki na ang outstanding balance mo sa LS Mercado Properties Corporation, ang may-ari ng pwesto ng flower shop mo. Nakapagpadala na rin sila ng formal notice dahil sa hindi nababayarang renta at paglabas sa lease agreement. Sa kasalukuyang sitwasyon, hindi na magtatagal at mapapaalis ka na sa pwesto na yan. Malaking tulong ang 1 milyong piso para masettle ang lahat ng gastusin mo. Mahaba nitong turan, nagsalubong ang kanyang kilay. Hindi niya inakalang may alam ang lalaking ito sa bagay na iyon. Privacy ko yun. Paano mong nalaman yon? My boss has his ways. Kung gugustuhin niya, malalaman niya ang lahat ng tungkol sa'yo. Hay, stalker pala yung boss mo eh. Hindi mo naman kailangan magdesisyon agad. Meron kang 1 linggo para magdesisyon. Napaiwas siya ng tingin at pinag-isipan iyong mabuti. Talagang nakakasilaw ang offer nito. Kung papayag siya, siguradong resolba lahat ng kanyang problema. Ang kaso, makikipagsiping? Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nakareceive siya ng message mula sa LS Mercado Properties Collection Office. Good afternoon, Miss Vale. This is to formally remind you of your outstanding balance amounting to 887,000 covering unpaid rent, penalties, and other charges. Failure to settle or coordinate within 72 hours will force us to proceed with lease termination and legal action, including eviction. Please treat this matter as urgent. Malutong siyang napamura sa isip. Pangatlong message na ito ngayong araw. Nakailang pakiusap na rin siya at last chance niya na ngayon. Ang alam niya, leader ng isang gang ang may-ari ng Mercado Properties. 1 beses pa lang niyang nakita yun. Nang minsang puntahan siya sa shop niya para pagbantaan kapag hindi siya nagbayad. Natatakot siya na kapag bumalik ito, tuluyan ng may gawing masama. Bumalik ang tingin niya sa lalaki. Anong mga terms kung sakaling papayag ako? Napangiti ito. Tila ba nanalo na kahit hindi pa siya pumapayag? Ang terms, hindi mo siya pwedeng makita. Agad na kumunot ang noo niya. Ano? Pwede ba namang makipagtalik siya sa isang lalaking hindi niya pwedeng makita? Kapag magkasama kayo sa isang kwarto, pwedeng naka-blindfold ka o patay ang ilaw. That's non-negotiable. Pero bakit? Bakit hindi ko siya pwedeng makita? Because of his condition. Condition? My boss struggles with a nervous system condition na matinding naapektuhan ng sleep at anxiety response. For him, intimacy and physical touch act as a grounding stimulus. Malaking tulong para makapag-relax at makatulong. Kapag hindi niya nararamdaman irregularly, hirap siyang matulog at tumitindi ang mga anxiety episodes niya. Paliwanag nito, napatango siya kahit hindi pa rin lubos na naiintindihan. So, anong connection nun sa hindi ko pwedeng makita ang mukha niya? Kasi sobrang sensitive siya sa feelings and reactions ng ibang tao. Kahit maliit na galaw sa muka, pwedeng mag-trigger ng stress o kaba. Kaya kailangan na consistent at impersonal ang interaction. Paliwanag nito, napakurap siya at mas lalo lang naguluhan. Wala siyang masyadong alam sa mga psychological condition. Pero siguro, ganun talaga kalala ang kondisyon ng boss nito na kailangan pang mag-hire at magbayad ng malaki para sa kondisyon nito. Okay, naiintindihan ko. So, yun lang ba?
While under this contract, bawal kang magkaroon ng kahit anong relasyon. 1 month ang duration nito at legally binding ang agreement. Pag natapos ang kontrata, ang boss ko'y magbibigay ng 1 billion peso, completion incentive para sa serbisyo mo. Nakasaad lahat ng ito sa kontrata. 1 bilyon? Napatayo siya sa gulat. Kung tatanggihan niya ang offer ng boss nito, para siyang pumulot ng ginto at ibinato kasi hindi alam kung gaano kalaki ang halaga nun. Once you sign the contract, makakatanggap ka rin ng signing fee at hiwalay pa roon ang buwan ng bayad na matatanggap mo. Nanlaki ang mga mata niya. Eto na yun. Eto na ang sagot sa kanyang problema. I will sign the contract. Agad niyang kinuha ang kontrata. Pipirma na sana siya nang mabasa ang pangalang nakalagay sa party designation. Mr. Luke. Natigilan siya't parang nabato sa kinatatayuan niya. Naalala niya ang dating asawa. Luke din ang itinatawag niya dati rito. 10 taon na silang hiwalay. Hindi kaya ex-husband niya ang taong to? Mariin niyang pinilig ang ulo. Hindi, imposible. Baka coincidence lang. Ang huli niyang balita rito ay nasa ibang bansa na ito. Wala pa siyang nababalitaan na umuwi ito ng Pilipinas. Isa pa, hindi common ni Mang Lucas. May kirot siyang naramdaman sa naisip. Umaasa pa ba akong makikita siya? At one day, mag-appear sa harap ko para magpaliwanag? At napabuntong hininga siya sa naisip. Miss Vale, may problema ba? Wala naman po. At ngumiti ito ng malawak. Yung boss mo ba mukhang chinito na parang may lahing Chinese? Pag-iiba niya ng mood. Sa tingin ko naman, pasok siya sa description sinabi ninyo. Bakit Miss Vale? Ganong lalaki bang type mo? Ha? Hindi no. Iniiwasan ko yung mga ganong lalaki. Marami kasing chinito ang manluloko. Pero hindi ko naman makikita ang boss mo, kaya ayos lang. Isa pa, hindi ko naman siya magiging boyfriend para isipin ng loyalty niya. Tama, dahil kontrata lang lahat. Tama, kontrata nga lang. Sagot ni Leona. So, pipirma ka ba sa kontrata? May 1 linggo ka naman para pag-isipan kung hindi ka pa sigurado ngayon. Sigurado na. Yung signing fee ba matatanggap ko na agad? Kapag pumirma ka sa kontrata, mapoproseso agad yung bayad within 3 hours. Okay, naiintindihan ko. Pipirma na ako. Mabilis siyang pumirma sa kontrata tsaka ibinalik ito sa lalaki. Hindi niya alam ang buhay na maghihintay sa kanya sa gagawin niya. Pero ito lang talaga ang nakikita niyang paraan. Kukunin ko ang contact number mo at ang bank account mo. I'll inform the boss first at baka mamaya makapagsimula ka na agad. Sige, isisulat ko na lang sa papel. Nilabas niya ang mini notebook na palagi niyang dala at isinulat doon ang contact number at bank account niya. Heto, abot niya sa lalaki. Tinanggap nito iyon at maayos na isinuksok sa bulsa ng suit. Alright, i-update na lang kita mamaya. Thank you for your time, Miss Vale. Sabi nito, tsaka inilahad ang kamay. Agad niya iyong tinanggap at nag-shake hands sila bago ito nagpaalam at tuluyang umalis. Nang maiwan siyang mag-isa, napasandal siya sa sofa. Parang inubos nun ang lakas niya. Wala pa man pero parang nagsisisi na agad siya. Kung kaya niya lang sanang bitiwan ang pwesto ng shop niya. Originally, pagmamay-ari yun ng kanyang mama. Lasenggo kasi ang papa niya at maraming pinagkakautangan. Isa sa mga binenta nito ang lupa na pinagpupwestuhan ng shop nila. Huli na nang malaman yun ng kanyang mama. Dahil doon, na-stress ito ng sobra at kinailangang magdoble kayod dahil gusto nitong mabawi ang lupang yun. Namatay ang mama niya dahil sa sobrang pagtatrabaho. Habang ang papa niya, tinakasan ng mga utang at ipinasa sa kanya. Gusto niyang bawiin ang lupa at gagawin niyang lahat para lang iyon ay mangyari. Wala kang dapat pagsisihan. Kailangan mo ng pera. Ayos lang yan. Magiging okay din lahat. Kumbinsi niya sa sarili bago bumalik sa trabaho. Ilang oras matapos noon, magdidilim na't maghahanda na siya para isara ang shop niya nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. 1 million credited to your account. Ayun ang nakalagay sa notification na natanggap niya. Napatakip siya ng bibig. Kulang na lang, lumuwa ang mga mata niya sa pagkabigla. 1 milyon? Dahil lang nagpirma ako ng kontrata? Halos idikit niya ang cellphone sa muka habang paulit-ulit na binabasa ang notification. Paulit-ulit din niyang chinek ang laman ng account niya. 1 milyon talaga ang nandoon. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. May tumatawag mula sa unknown number. Hello? Hello, Miss Vale.
Ako to, si Mr. Sebastian. Mr. Sebastian, kayo po pala. Natanggap ko na po yung signing fee. Kaya anumang oras po, pwede ako para makipagkita kay Mr. Luke. Ang totoo, yun ang dahilan kaya ako tumawag. Gusto ni boss na magkasama kayo ngayong gabi. Ngayon na agad? Ganitong oras? Sinabi niyang kahit anong oras pero tumingin siya sa relo niya. 1:00 na ng madaling araw. Miss Vale, every night dapat nasa tabi ka ni boss. Ito na ang simula ng trabaho mo. Every 1 a.m. dapat nasa hotel ka na niya. Nasa 20th floor siya at 209 ang unit number niya. Ayaw niya na mahuli ka kahit ilang minuto lang. Pero dahil first day mo ngayon, exempted ang araw na to. May sasakyan nga pala na susundo sa'yo. Yun ang magiging service mo araw-araw. Ah, ganun ba? Totoo pala yung every night? It is what it says in the contract. Sige, naiintindihan ko. Simple niyang sagot bago namatay ang tawag. Agad siyang naligot nagbihis ng simpleng damit. Wala naman kasing sinabi na dapat, kaakit-akit siyang tingnan. Naglagay siya ng light makeup at nagpaligo ng pabango. Ilang sandali lang, narinig niya ang busina ng sasakyang huminto sa tapat ng shop niya. Sumilip siya sa bintana at napansin ng driver na palingalinga sa paligid. Napapakamot pa ng ulo. Lumabas siya at lumapit sa driver. Kuya, kayo po ba yung service ko? Ay ma'am, kayo po ba si Miss Vale? Opo kuya, ako po yon. Sige po ma'am, pasok na po kayo sa sasakyan. Hinihintay na po kayo ni Mr. Luke sa hotel. Tumangulang siya, tsaka pumasok sa loob. Habang nasa biyahe, hindi niya maiwang maging curious kung anong klaseng tao ang kikitain niya ngayon. Ilang sandali lang, huminto na ang kotse sa harap ng hotel. Agad siyang bumaba at nagpasalamat, tsaka pumasok sa loob. Hiningi ng front desk ang kanyang ID at nang malaman na si Mr. Luke ang taong pupuntahan niya, inabutan siya nito ng keycard tsaka pinatuloy sa 20th floor kung nasaan ang unit nito. Ramdam niyang malakas na kabog ng dibdib habang nasa elevator. Pagdating doon, huminga siya ng malalim bago nag-doorbell. Ilang segundo siyang naghintay pero walang nagbukas ng pinto. Bumaba ang tingin niya sa hawak na keycard. Hindi niya alam kung pwedeng basta na lamang siyang pumasok pero bahala niya. Inislide niya yung keycard sa parang maliit na makina kung saan yun pinapasok para bumukas ang pinto. Ilang sandali lang, naglikha yun ng tunog. Sinubukan niyang buksan ang pinto at napangiti siya nang mabuksan niya yun. Bumungad sa paningin niya ang madilim na kwarto. Sobrang dilim. Nang pumasok siya sa loob, biglang may nagsara ng pinto. Kasunod ang tunog ng paglock. Sino yan? Gulat niyang tanong, sabay na payakap sa bag. Ano ba naman kasing malay niya? Baka haunted ang kwarto nito at minamaligno siya ngayon. Nagpalinga-linga siya kahit wala siyang makita. Nang biglang may humapit sa kanyang bewang hanggang sa bumangga siya sa isang matigas na bagay. Mukhang nakaharap siya sa dibdib ng isang lalaki. Ramdam niya ang mainit na hininga nito sa leeg niya. Mr. Luke, ikaw po ba yan? Hindi niya siguradong tanong. Sinimulan nitong halikan ng leeg niya. Mainit ang dampi ng labi nito at nakikiliti siya. Ako nga, muntik na ako makatulog sa kakahintay. Anito sa gitna ng paghalik sa leeg niya. Napapikit siya sa kuryenteng dala nito. Sorry, hayaan mo sa susunod, aagahan ko na. Bigla siyang umangat, binuhat siya nito at inilapag sa kama. Tsaka gumapang ang halik nito papunta sa kanyang labi. Pwede ko bang makita ang mukha mo? May sound like I'm lying, pero gwapo naman ako. Hindi ka lugi. Parang nangaakit ang paraan ng pagsasalita nito. Talaga? Oo, pero kailangan mong sumunod sa kontrata. Bawal nating makita ang isa't isa. Pero, no more questions. Gusto ko ang katahimikan ng gabi habang ginagawa natin to. Kinabukasan, masakit ang parte ng katawan ni Leona nang magising siya. Aray, grabe ang wild naman ng lalaking yun. Di pa nakontento sa 3 round. Reklamo niya, tsaka nilingon ng tabi niya. Ano pa nga bang aasahan niya? Siyempre wala nang lalaki sa tabi niya at nauna na itong umalis. Kung anong oras ay hindi niya alam. Bumangon na siya at nag-shower. Tsaka muling sinuot ang damit na hinubad niya kagabi. Hindi na rin siya nagtagal doon at agad nang umalis. Habang nakasakay sa taxi, naglakbay ang isip niya sa mga nangyari kagabi. Hindi niya maiwasang pamulahan habang inaalala ang mga sandaling yon. Nang makauwi siya,
Napansin niya ang isang magarang sasakyan na nakahinto sa tapat ng shop niya. Bumaba siya ng taxi at iyon ay sinilip. Baka kasi bumalik yung naniningil ng inuutangan niya. Magbabayad naman siya. Masyado lang excited ang mga ito na mapalayas siya sa pwesto. Sumilip siya sa bintana ng kotse. Mirror tinted ang salamin kaya halos hindi niya makita ang tao sa loob. Mas inilapit pa niyang mukha niya ngunit biglang bumukas ang pinto ng kotse at tumama yun sa kanyang ulo. Aray! Daing niya tsaka agad na lumayo habang sapo ang noo. Sinamaan niya agad ng tingin ng taong nasa loob habang bumababa ito. Naka-turtleneck ito at nakasuot ng shade. Kulang na lang mabali ang leeg niya sa sobrang tangkad nito. His hair was parted on both sides. Makapal na medyo sabog pero bagay naman sa lalaki. He looked like a K-pop idol. Saglit siyang natulala hanggang sa lumingon ito sa kanya at ngumiti. Napamura siya ng malutong sa isip nang makilala ang taong yun. Lucas? Anya, hindi sigurado. Kahit ilang taon na pala ang lumipas, kahit nagbago ang feature at katawan nito, nakikilala niya pa rin ito. Hinding-hindi niya makakalimutan ang mukha ng taong dumurog ng husto sa kanyang puso. That guy was none other than Lucas Velasco, her ex-husband. Lumakad ito palapit habang nakarehistro ang nangaasar ng ngisi sa mukha nito. Hi, long time no see. My ex-wife? Hindi niya alam ang mararamdaman niya, kung tuwa ba o inis ang namumuo sa kanyang dibdib. Long time no see mo mukha mo. Sigaw niya sa mismong mukha nito, tsaka ito nilampasan at nagtuloy-tuloy sa loob ng shop niya. At ang loko, hindi niya alam kung saan ito kinukuhang kapal ng muka para sundan siya sa loob. Pabato niyang inilapag sa sofa ang shoulder bag at muling hinarap ang lalaki. Ano bang akala nito? Kahapon lang sila huling nagkita na kung umarte ito ngayon ay parang close sila. Hindi pa bukas ang shop. Sarado pa ako't hindi ako tumatanggap ng mga baliw na customer. Kaya with all due respect, lumabas ka rito. Pasensya na kung baliw na baliw pa rin ako sa iyo hanggang ngayon. Ha? Punchline? O sadyang baliw ka lang? Of course not. Bahagyan nitong inilapit ang mukha sa kanya kaya napaatras siya. Punch love yun. Sarkastiko siyang natawa. Hindi na umuubra sa akin ng mga ganyang pakulo mo. Lumabas ka na bago pa ako tumawag ng pulis. Sabi niya, sabay turo sa pinto. Come on, don't be cold. Nandito ako para kamustahin ka. 10 taon na rin naman ang lumipas. Hanggang ngayon galit ka pa rin ba sa akin? Anito na para bang biro lang ang lahat ng yun. Well, kung tutuusin, sobrang tagal na nga talaga. Pero hindi naman doon nasusukat kung kailan ka dapat mag-move on. Minsan, may mga sugat na walang lunas. Nasasanay lang tayo kaya akala natin okay na. Nakakatawa ka. Kung makapagsalita ka, parang kaibigan mo lang ako ng 10 taon na hindi mo nakita. FYI, ipapaalala ko lang sa'yo na I was your wife. At ako lang naman yung asawa mo na bigla mo nalang hiniwalay ng walang closure. Walang nihay-niho. Basta hiwalay lang kasi trip mo. Hiwalay lang kasi ayaw mo na. Hiwalay lang kasi pagod ka ng maglaro ng bahay-bahayan. Gigil na sabi ni Leona. Bakit ka ba nandito? Simpleng tanong lang yon. Napayuko ito at parang hirap sagutin yon. Gusto lang kitang makita. Bakit? May taning na ba ang buhay mo? At need mo ng kapatawaran para sa mga taong tinarantado mo? Hindi, hindi pa ako mamamatay. O pues, lumayas ka. Bumalik ka na lang pag malapit na. Grabe ka naman. Namiss lang kita. Hindi naman ako lugar na pwede mo lang puntahan kung kailan mo gusto. Doon ka sa park o kaya sa mall. Doon mo ubusin ang milyon-milyon mong salapi. Pero ikaw yung tipong masarap balik-balikan. Umirap si Leona sa sinabi nito. Kahit kailan talaga, nagagawa nitong magbiro sa seryosong sitwasyon. Baliw ka na nga. At paano mo nalaman na nandito ko? I have my ways. Tell me, sinong kampo ng demonyong nagsabi sa'yo kung saan ako makikita? At hindi na nagsalita si Lucas. Yumuko na lang ito. May balak ka pa palang bumalik dito sa Pilipinas? Akala ko habang buhay ka na sa US. Dapat nga dun ka na lang eh. Wala ka namang babalikan dito. Namiss kita ng sobra. At sa tingin mo kapag sinabi mo yan, lalambot ang puso ko sa'yo? Alam kong galit ka. Hindi ako nandito para ibalik ang dati. Gusto lang talaga kitang makita. Tsaka malaman kung maayos ba ang kalagayan mo. Well, maayos naman ang kalagayan ko. Maayos ang business ko.
At mas masaya ako ngayon simula nang mawala ka sa buhay ko. So okay na? Talaga? Can I stay here for a while? Gusto kong baguhin ang paniniwala mo na mas masaya ka. Simula nang mawala ako sa buhay mo. I'll make you happier than ever. Pagaksyang natawa. Punchline na naman. It's punch love. Seryoso nga ako. Kakasabi mo lang na ang intensyon mo lang, makita kung maayos ang kalagayan ko. Ano ba talagang pakay mo rito? My plans change depending on my mood. So kapag bad mood ka, itsapuera na naman ako ganun? Natigilan ito at matagal bago nakasagot. Hindi niya mawari ang takbo ng utak nito. Ang huling natatandaan niya ay para siyang isang bagay na wala ng halaga nang sabihin nito na maghiwalay na sila. Kaya nalilito siya kung bakit pinuntahan siya nito na para bang aakyat ng ligaw. No, it will never be like that. Bakit ang kapal ng mukha mo? Humawak ito sa mukha nito na para bang chine-check kung totoo nga bang sinasabi niya. Parang hindi naman. Sobrang kapal talaga. Walang lalaking maglalakas loob na pumunta sa babaeng sinaktan niya. At aarte na parang wala lang lahat ng yun. Mga walang kwentang tao lang ang gumagawa nun. Napayuko ito para itong tuta na nasigawan ng amo. I'm sorry. Pinag-cross niya ang mga braso sa dibdib at pinanatiling nakataas ang noo niya. Gusto mong tumambay dito? Fine, sige. Agad na lumiwanag ang mukha nito. Papayag ka? Oo, pero pasapak muna. Anya, ngiting nangangati na ang kamao. Pangarap niya kasi yun. Nagsisisi nga siya na hindi niya nagawa yun noon. Ha? Pasapak? Sige, pero dito lang sa braso ko ah. Ah, shit. Hindi niya ito pinatapos magsalita at agad niya itong sinapak sa muka. Nahimas niya ang kamao niya dahil sumakit yun sa lakas ng suntok niya. Pero mas masakit ang mukha ni Lucas ngayon. Ano? Masakit? Nahimas nito ang gilid ng labi na tinamaan. Putok ang labi nito at may kaunting dugo na lumabas mula roon. Ang sabi ko sa braso lang eh. Hindi ka ba naaawa sa gwapo kong muka? Kahit siguro bugbugin niya ito ng suntok ay gwapo pa rin ito. Napailing siya. Ngayon pa lang, bakit parang mas hot itong tingnan ngayong may bangas na ang mukha nito? Gusto mo dagdagan ko pa? Umakto siyang sasapakin pa ito pero agad nitong hinarang ang mga kamay nito sa muka. Sorry na, huwag ka na magalit. Para kang dragon na bubugan ng apoy eh. Binaba niya ang kamao niya. Sa totoo lang, hindi niya alam kung may galit pa ba talaga sa puso niya o sadyang nasaktan lang siya. Naiinis siya kung bakit ganun kabilis na lusaw ang lahat ng yun. Palibhasa kasi, alam na alam mo kung paano kung kunin. Teka, narinig ko na yung line na yan sa palabas ah. Akala mo kasi palagi ako nagbibiro eh. So ano? Anong gagawin mo rito? Huwag mong sabihing panonoorin mo ko buong maghapon. Tutulungan kitang magbenta ng bulaklak. Paano? Dadaanin mo sa face card? Ganun na nga, babawi ako. Kapal mo, masyado nang late para bumawi. Pero sige na nga, nakasapak na rin naman ako kaya papayagan na kitang tumambay rito. Magpapahinga muna ako. Ikaw munang bahala sa shop ko. Humikab siya habang nagsasalita. Napuyat kasi siya kagabi. Sige, magpahinga ka na. Ako nang bahala dito. Pagpayag nito, hindi na siya sumagot at agad nang dumiretso sa kanyang kwarto. Muli siyang nag-shower at nagpalit ng panibagong damit bago natulog. Makalipas ang ilang oras, nagising siya sa amoy ng adobong niluluto. Wala pa sana siyang balak bumangon pero ayaw makisama ng tiyan niya. Simula umaga pa pala siya walang kain at mag-aalas 3 na ng hapon. Teka, saan ba galing ang amoy na yun? Bumangon siya at pumunta sa kusina. Agad na gumuhit ang ngiti ng pagkamangha sa mukha niya tsaka napakross arms nang maabutan si Lucas na nagluluto sa kusina. Oo nga pala, bumalik na nga pala ito. Akala niya nananaginip lang siya kanina dahil sa sobrang pagkaantok niya. Naka-apron ito habang walang saplot sa ilalim noon. Kaya sumisilip ang abs ng lalaki sa bawat galaw nito. Ayos ah, hindi ka ba tinuruan ng mama mo na masamang mga elam ng gamit na hindi sayo? Umarko ang balikat nito sa gulat bago siya nilingon. Anak ng pusa ka naman oh, kanina ka pa ba dyan? Sa ating dalawa, ako ang dapat mas magulat. Nagpaalam ka bang magluluto ka dyan? Oo, nagpaalam ako. Kumatok ako sa pinto ng kwarto mo at sinabi kong pakikialamanan ko ang kusina mo.
Sumagot ako. Alam mong tulog ako, di ba? May kasabihan nga na silent means yes. Kaya eto, pinagluto kita ng adobo. Anito, sabay ngiti ng matamis bago binalik ang tingin sa niluluto. Inirapan niya ito. Ang cute nitong ngumiti at mas lalo siyang nainis sa ideya niyang iyon. Hanggang sa shop lang kita pinayagang tumambay, di ba? Paano ka nakapasok rito? Hinayaan mong bukas ang pinto. Ang sabi mo, ikaw ang bahala sa shop ko. Ang aga mo naman atang nagsara. Ubus na eh. Anong ubos na? Ubus na yung mga bulaklak. May bakla kasing bumili kanina. Ang sabi, papakyawin niya raw lahat ng bulaklak kung ipapahawak ko yung abs ko. Literal na nanlaki ang mga mata niya. So pinahawak mo yung abs mo? Hindi niya alam kung bakit naiinis siya. Hindi naman niya pag-aari ang katawan nito. Kaya dapat wala siyang pakailam doon. Mahinang natawa si Lucas. Of course not. Ang sabi ko, magagalit ang asawa ko kapag pinahawak ko yun sa iba. Pero pinakyaw niya pa rin dahil gwapo raw ako. Inirapan niya lang uli ito. Ano ba talagang pakay nito? He's clearly flirting with her. Hindi niya rin mataboy para itong linta na mahirap alisin. Well, hindi rin naman masama. Ayos din naman na nandito ito sa bahay niya. Laking tulong din sa negosyo niya. Lumapit siya at binuksan ang rice cooker. Nakapagsaing na rin. Sunod naman, sinilip niya ang niluluto nito. Mukha namang luto na. Kumuha ito ng kutsara at nagsalok ng kaunting sabaw at isang piraso ng karne, tsaka humarap sa kanya. Tikman mo nga kung masarap. Ha? Tikman mo kung masarap. Baka kasi maalat o medyo bland yung karne. Anito, inihipan pa nito yun bago muling inilapit sa bibig niya. Grabe, isang malaking wow na talagang masasabi niya sa lalaking to. Aware ba ito kung gaano katindi ang epektong ginagawa nito ngayon? Dahan-dahan niyang binuka ang bibig at sinubo ang nasa kutsara. Anong lasa? Masarap ba? Masarap. Sakto lang yung lasa. Sakto rin yung lambot ng karne. Sige, umupo ka na. Aayusin ko lang yung mga plato at kutsara. Tapos iyahain ko na yung pagkain sa mesa. Natawa siya sa sinabi nito at inunahan niya na ito sa pagkuha ng plato at kutsara. Ako na. Kung makautos ka parang bisita mo ko ah. Bahay mo ba to? Ayaw mo bang pinagsisilbihan ka? Ayokong maging sweet ka. Afraid of falling in love? Umikot ang mata niya tsaka malakas na binagsak ang mga plato at kutsara sa mesa. Falling in love ka dyan. Kilabutan ka nga. Tumawa lang ito tsaka hinanda na ang mga pagkain sa mesa. Kumain sila at nagpasalamat siya na naging payapa ang mga sandaling yun. Kapag kasi nagsasalita ito, parang lalabas na naman ang usok sa ilong niya. Ang totoo, wala naman talagang nakakainis doon. Ang tunay niyang kinaiinisan ay ang puso niyang marupok. Hindi pwedeng ganun lang kadali na malusaw ang lahat ng inis sa tampo niya. Matapos nilang kumain, siya nang naghugas ng pinggan. Leona, masyado nang malalim ang gabi. Uuwi na ako. Oo na, umuwi ka na. Good night. Mabuti na nga lang umalis na ito dahil may trabaho pa siya ng alauna. Wala bang good night kiss? Tinaas niya ang middle finger niya. O ayan, good night kiss. Ang landi mo. Umuwi ka na. Bakit ang sungit mo? Meron ka ba ngayon? Hinubad niya ang suot niyang tsinelas at umaktong ibabato rito. Agad naman itong tinaas ang dalawang kamay na parang sumusuko. Come on, I'm just asking. You don't have to resort to violence. Wala, ganito lang talaga ako makitungo sa mga taong walang ya. Kapag ganyan ka palagi, mas lalo kitang mamahalin. Abat, kaunti na lang talaga, ibabato niya na ang tsinelas. Pero bago pa mangyari yon, ay nakatakbo na ito palabas ng pinto. Napailing siya, pero sadyang traidor ang kanyang puso. May kumawala ng ngiti sa kanyang labi. Hindi na ito tama. Kung gaano kadaling napaibig siya nito noon, ay ganun din kadaling nalusaw ang lahat ng naipong sama ng loob niya rito. Pero bakit ngayon pa? Kung kailang nagkaroon siya ng trabahong hindi katanggap-tanggap. Malinaw pa naman sa kontrata niya na hindi siya pwedeng maging malapit sa ibang lalaki. Tapos biglang susulpot ang ex-husband niya. Lumipas ang ilang oras at nag-ayos na siya para muling kitain si Mr. Luke. Nag-ayos lang siya ng simple. Hindi niya naman kailangang magpaganda. Hindi rin naman siya nito makikita dahil madilim ang room nito. Paglabas niya ng bahay, nakaabang na agad ang kanyang service.
Nagngitian lang sila ng driver bago siya nito pinagbuksan ng pinto. Pagdating sa hotel, dumiretso na siya ng pasok sa loob. Hindi niya inaasahan na maliwanag ang kwarto. Lumingon-lingon siya sa paligid pero walang tao. Narinig niya ang tunog ng shower na nagmumula sa CR. Saktong tumigil ang tunog nito at mukhang katatapos lang nitong mag-shower. Kasabay nun ay narinig niya ang pagbukas ng pinto mula sa CR. Lilingon na sana siya nang magsalita ito. "Huwag kang lilingon." Naistatwa siya sa kinatatayuan habang ramdam niya ang unti-unting paglapit nito sa kanya. Hanggang sa maramdaman niya ang basang katawan nito sa likod niya. "Today, I would like to do it lights on." Bulong nito sa tenga niya habang unti-unting tumataas ang hawak nitong necktie at tinakpa ng mga mata niya. Napalunok siya habang nagsisimulang maglakbay ang labi nito, paakyat at pababa mula sa leeg niya. "Luke," bulong niya pero hindi ang taong kasama niya ngayon ang kanyang tinutukoy. Ang weird, ayaw niyang isipin ng ex-husband niya pero ito ang nai-imagine niya sa ginagawa nila ni Mr. Luke ngayon. Naramdaman niya ang pag-angat ng katawan niya. Binuhat na naman siya nito at inilapag sa kama. "Isa ka bang businessman?" tanong ni Leona. "Isa akong tao na tagahatid ng mga taong papuntang langit." Natawa siya sa sinabi nito. Ang corny. "Really? Can I touch your face?" Imbis na sumagot, hinawakan lang nito ang kamay niya at dinala sa mukha nito. Kinapa niya ang mukha nito. Ang matalim na linya ng panga, ang tuwid na ilong, ang makapal na kilay at ang malambot na mga labi nito. Hindi man niya makita, malinaw sa kanyang larawang, unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Si Lucas, ang kanyang ex-husband. Bakit palagi na lang itong nasa isip niya? Ouch! Biglang daing nito nang dumiin ang hawak niya sa labi nito. "Bakit?" Wala. Muli niyang kinapa ang labi nito. Stop pressing it." "Bakit? May sugat ka ba sa labi?" "Ha? Wala." Tanggi nito kahit alam niyang meron talaga. Weird. Is it a coincidence? Bakit may sugat din si Mr. Luke sa gilid ng labi? Sa parte kung saan niya rin nasuntok ang kanyang ex-husband. Ngayon niya lang din naisip na magkahawig ang boses ng dalawa. "Let's stop talking and get over this." Muli siya nitong sinunggaban ng halik at sa mga sandaling yun, nakalimutan niyang lahat ng kanyang iniisip. Kinabukasan, tanghali na siya nakauwi. Nadatnan niya ang kotse ni Lucas sa tapat ng shop niya. Hindi niya inakalang may balak pa pala itong bumalik. Nilampasan niya ito at dumiretso sa loob. Pero nakita agad siya ni Lucas dahil narinig nito ang pagbukas ng pinto ng kotse nito. Tsaka niya naramdaman ang paghabol nito. "Leona, good morning." Bati nito nang makahabol sa kanya. "Nagdala ko ng pagkain." Tinaas nito ang plastic na hawak at halos idikit iyon sa mukha niya. Naaamoy niya ang aroma ng barbecue na nagmumula sa Tupperware sa loob ng plastic. Agad niya iyong inagaw sa lalaki. Bigla kasi siyang nag-crave. At isa pa, favorite niya yon. "Para sa akin to?" "Dinala ko yan para sa'yo." "Bakit mo ko dinadalhan ng ganito? Nanliligaw ka ba?" Agad itong natawa. "Nilalandi kita. Magkaiba yun." Alam ko na. Sinusuyo mo ko, no? Grabe namang panunuyo yan. Inabot ng 10 taon bago mo ginawa. Di akin na. Ako na lang ang kakain yung barbecue. Parang ayaw mo eh. Umakto itong aagawin sa kanyang plastic ng barbecue. Pero agad niyang iniwas ang kamay niya. "Binigay mo na to sa akin. Wala nang bawian na." Sabi niya tsaka lumakad papuntang kusina. Kumuha siya ng plato at inilagay doon ang mga barbecue. Tsaka kumuha ng mangkok para sa sausawan. Umupo siya sa mesa at agad iyong sinunggaban. Umupo si Lucas sa harap niya at nakikain na din. Hinayaan niya lang, total ito naman ang bumili nun. "Ang sarap! San mo to binili? Malapit lang ba yung binilihan mo nito sa shop ko?" Tanong niya habang kumakain. Kakaiba kasi ang lasa nun kumpara sa mga natikman niya. Malasat parang luto ng isang magaling na chef. "Malayo. Gusto mo bang puntahan?" "Ilang kilometro ba?" "Kailangan mong sumakay ng eroplano para makapunta roon." "Baliw ka! Ano yun, ginto? Para kailangang sumakay ng eroplano?" "Pinaluto ko yan sa pinakamagaling naming chef.
Our family chef is based sa provincial estate namin. Estate? Yeah, may ancestral house kami outside Manila. Doon siya naka-assign. He doesn't work commercially. Tumigil siya sa pagsubot na pakurap. Ibig sabihin, lumipad ka papunta ron para lang magpaluto ng barbecue? I just asked our chef to prepare it. And they sent it over especially this morning. Pinainit ko pa yan sa kondo ko bago pumunta rito. Umawang ang bibig niya at hindi makapaniwala. Akala niya nagbibiro lang ito, pero seryoso pala talaga. Grabe ka, ang impractical mo. Talagang aabot ka sa ganun? Aminin mo na lang na natutuwa ka sa ginawa ko. Pumeki siya ng ngiti. Iba talagang mag-isip ang mga mayayaman, no? Parang ginto yung barbecue kung ipa-deliver mo sa eroplano. Aminin mo na lang kasi na kinikilig ka. Hindi ako kinikilig. Kinikilabutan ako. Ganyan ang nangyayari kapag umaapaw ang kilig na nararamdaman mo. Nagiging kilabot kapag sobra-sobra. Inirapan niya ito at ang loko, ginantihan lang siya ng ngiti. Kahit kailan talaga, hindi siya mananalo sa kakulitan nito. Napatingin siya sa pasa nito sa gilid ng labi. Visible pa rin yun at medyo nangingitim. Bigla niyang naalala si Mr. Luke. Sigurado siyang pasarin iyon sa labi. Maraming similarities ang dalawa. Mula sa tangos ng ilong, kapal ng kilay, hulma ng panga at hugis ng labi. Magkaboses rin at parehong may pasa. Pati nga sa ugali, parehong may pagkanoti. Could they be the same person? Mariin niyang pinilig ang ulo. No, it can't be. Okay ka lang? Tanong nito nang mapansin ang lalim ng kanyang iniisip. Saan ka galing kagabi? Bigla niyang tanong. Napakurap ito bago napangiti. Wala pang tayo pero gusto mo na agad ng update ha? Ay, ang hirap mo talagang kausap no? Wag na nga, iba na lang itatanong ko. Masakit pa rin ba yung pasa mo sa labi? Ayos lang, ang sarap nga eh. Anong masarap doon? Yung pagsapak mo. Next time sa mismong labi mo na ako sapakin. Pero dapat, labi mo rin yung ipangsasapak mo. Tss, masochist. Inirapan niya ito at tinuon na lang ang atensyon sa pagkain. Isang malaking pagkakamali na tinanong niya yun. Matapos nilang kumain, niligpit niya na yung mga kalat habang ito'y dumiretso sa sofa at binuksan ng TV. Parang feel na feel at home ito dahil nakapadikwato pa ng upo. Napapaisip siya kung anong klaseng buhay meron ito at bakit ang dami nitong oras para guluhin siya. Hoy, Lucas, wala ka bang girlfriend? Bigla niyang naitanong habang nilalagay niya sa isang malaking plastic ang mga kalat kasama ang mga basura na naipon niya sa trash bin. Girlfriend? Wala. Ex-wife meron. Bakit hindi ka pa mag-girlfriend? Para kasing bored na bored ka na sa buhay mo. Wala kang magawa kaya ako ang ginugulo mo. Then, can you be my girlfriend? Tumigil ang kamay niya sa ginagawa at nilingon ng lalaki. Seryoso ang ekspresyon nitong sinalubong ang tingin niya. Punchline? Bakit ba palagi mong iniisip na nagbibiro ako? Dati kang stand-up comedian eh. Mahirap seryosohin yung mga taong kagaya mo. Sabi niya, tsaka binuhat ang medyo mabigat na basura. Nakita niya ang pagtayo ni Lucas sa kanyang peripheral vision. Lumapit ito't biglang inagaw ang plastic na mga basura sa kamay niya. Ako na. Sabi nito, tsaka dumiretso sa pinto. Ngunit nang buksan nito yun, napaurong siya sa gulat. Bumungad sa harap nila ang ilang naglalakihang armadong lalaki. Isa lang sa mga ito ang agad niyang nakilala, si Armeto, ang boss na nagmamay-ari ng Mercado Properties. Pero bakit? Ang alam niya fully settled na ang utang niya. Binayaran niya na lahat kahapon. Sino kayo? Takang tanong ni Lucas. Ngumisi ang lalaking nasa gitna. Uy Leona, hindi mo naman sinabi na nakahanap ka na pala ng sugar daddy. Anito habang malagkit ang tingin sa kanya. Agad na humarang si Lucas sa harap niya. Sino ba kayo? Ano bang kailangan nyo? Gusto lang naming singilin si Miss Leona. 3 buwang delay ang bayad niya at may natitira pa siyang balance. Teka, nabayaran ko na yon. Sinend ko na sa account mo. Kasama na dun ang surcharge. Halos 1 milyon yun eh. Kaya wala na dapat akong balance. Malakas na tumawa ang lalaki. Nakabayad ka nga, pero hindi kasama doon ang inconvenience fee at emotional distress fee. Ano?
Anong inconvenience at emotional fee? Wala namang ganun sa kontrata. Hoy, maayos kaming pumunta rito. Time consuming to para puntahan ka. Kung tutuusin, ikaw dapat ang pumunta sa amin. Pero kasi nabayaran ko naman na lahat. Lumipat ang tingin nito kay Lucas. Bakit hindi ka humingi sa sugar daddy mo? Mukha namang may mahuhot-hot ka. Takot siya sa posibleng gawin ng mga ito sa kanya. Pero mas takot siya na madamay si Lucas. Pasimpleng siniko niya ito para kunin ang atensyon. Umalis ka na rito. May pinto sa kusina. Pwede kang dumaan doon. Mahina niyang bulong. Sa tingin mo ba, basta na lang akong aalis hanggat nandito sila? Gulo to kaya umalis ka na. Ang gulo mo ay gulo ko na rin. Huwag kang matigas ang ulo. Umalis ka na lang kasi. Ano ba? Magbabayad ka ba o hindi? Malakas na sigaw ng loan shark. Mr. Armento, sa ngayon kasi wala pa akong pera. Bigyan mo pa ako ng 1 linggo. Pangako, babayaran ko lahat ng iyon. Kung wala kang pambayad, pwede namang... Bumaba ang malagkit nitong tingin sa kanya. Sira ulo ka. Isang malutong na murang sambit ni Lucas, tsaka ito agad na inambahan ng suntok. Sunod noon, binato nito ang hawak na basura sa kanila. Saktong bumuhos ang mga laman nun. May kasamang bulok na gulay at prutas, kaya pare-parehong nandiri ang muka ng mga ito. Hanggang sa marinig nila ang sirena ng pulisya. Shit! Sinong tumawag ng pulis? Inis na sambit ni Armento, tsaka nagmadaling umalis kasama ang mga tauhan. Saglit siyang naistatwa sa kinatatayuan. Ramdam niya ang takot na namuo sa kanyang dibdib. At kahit wala na ang mga ito, hindi nawala yun. Posible pang bumalik ito sa susunod na araw. Anong gagawin niya? Wala naman siyang pwedeng puntahan. Naramdaman niya ang paghawak ni Lucas sa kamay niya na nagbalik sa katinuan niya. Hey, huwag ka na matakot, wala na sila. Tumawag ka ng pulis? Hindi, nagkataon lang na may dumaang sasakyan ng pulis. Pero kapag ginulo ka pa ulit nila, I'll put them to their place. I'll make sure of that. Madiin itong turan. Natulala siya. Hindi pa rin. Bakas pa rin ng takot sa nangyari kanina. Hanggang sa bigla siya nitong niyakap na para bang sa paraang yun, mararamdaman niyang ligtas siya. Yumakap din siya pabalik. Yakap na para bang ayaw niya na itong pakawalan pa. Kailan nga ba huling beses na naramdaman niyang may taong nag-alala sa kanya? Sobrang tagal na. 10 years ago pa. Nung sila pa. He's still the same guy she used to love. Humiwalay ito sa yakap. Halika na. Iimpake na natin ang mga gamit mo. Umalis na tayo dito. Sabi nito, tsaka siya hinila papunta sa kwarto. Ha? Saan naman ako pupunta? Kinuha nito ang maleta sa ilalim ng kanyang kama na para bang kabisado nito kung saan nakalagay ang kanyang mga gamit. Ito mismong naglagay ng mga damit niya sa maleta. Malaki ang condo unit ko. Doon ka muna tumuloy sa akin. Ha? Sa'yo ko titira? Don't worry. Mukha lang akong gago. But you can trust me better than anyone. Wala akong gagawing masama sa'yo doon. Nakakahiya. Biglang huminto ang kamay nito sa pag-iimpake at lumingon sa kanya. Gusto mong manatili pa rito? Hindi, sabi niya sabay iling. Then come with me. Pero bakit? Bakit mo to ginagawa? Part ba ito ng pagbawi mo? Kasi kung oo, hindi mo kailangang bumawi. Hindi na pwedeng ibalik yung dati. Bumaba ang tingin nito at ramdam niyang nasaktan ito sa kanyang sinabi. Nagsimula tayo sa pagiging magkaibigan before we get married 10 years ago. We were annulled, but it doesn't mean that we stop being friend. Isipin mo na lang na tinutulungan kita bilang kaibigan. Anito, tsaka muling ipinagpatuloy ang pag-iimpake. Wala siyang nagawa habang pinapanood ito. Parang kahit anong sabihin niya, hindi na ito magpapapigil. Wala rin naman siyang pagpipilian dahil natatakot siya na baka bumalik ang mga armadong lalaki. Fine, pumapayag na ako na tumira sa'yo. Pero as a friend lang ha. O diba? Papayag ka rin pala. Sabi nito habang maayos na tinutupi ang underwear niya. Agad niya iyong inagaw sa kamay ng lalaki. Ako na nga dyan. I'm helping you. Wag na, kaya ko na to. Basta niya na lang pinagsisisiksik ang mga damit sa maleta kahit halos hindi na magkasya ang iba niyang mga damit. Hindi ka naman marunong mag-impake. Ayos lang yan, damit ko naman to eh. Tinapik niya ang kamay nito nang umaktong aagawin ng kanyang hawak.
O ayan, tapos na. Sabi niya matapos piliting i-zipper ang maleta na halos lumuwa na sa sobrang dami ng laman. Tingnan mo, busog na busog yung maleta mo. Hindi ka ba naaawa na baka bumulwak yung tiyan yan? Talaga bang pag-aawayan natin to? Hay, sige, di bali na nga. Halika na, mamaya bumalik pa yung mga buwisit na yun. Sabi nito, tsaka hinila ang maleta niya palabas at ipinasok sa backseat ng kotse. Sumakay siya sa harap habang umikot ito at umupo sa driver's seat. Let's go. Sabi ni Lucas, tsaka pinatakbo ang sasakyan. Sumandal siya sa sandalan habang pinagmamasdan ng mga city lights na nadadaanan nila sa kalsada. Hindi niya namalayan ng oras. Gabi na agad. Biglang nag-flashback sa isip niya ang mga pangako nila sa isa't isa noon. Naalala mo dati? Ang sabi mo, kapag afford mo nang bumili ng kotse, ako ang una mong isasakay. Basag niya sa katahimikan. Ramdam niya ang saglit na paglingon ng lalaki sa kanya. Nanatili sa labas sa mga mata niya. Natatakot siya na mabasa nito ang lungkot sa mga mata niya. Of course, I remember. Pangarap mong magkaroon ng kotse para mabilis mo kung mapuntahan kapag kailangan kita at para makapag-road trip tayo kung kailan natin gusto. Lumingon siya sa lalaki. Natupad mo na siguro lahat ng yun. Hindi nga lang sa akin. Are you sure about that? Nakasakay ka ngayon sa kotse ko. Mapupuntahan na kita kahit hindi mo ko kailangan. At pwede nating isipin na nagro-road trip tayo ngayon. Natawa siya ng bahagya. It has been 10 years. Hindi siya naniniwala na wala itong naging girlfriend bukod sa kanya. Siguro naman sa loob ng 10 taong yun. Nakabili na ito ng kotse nito at may naisakay bago siya. Duda ako dyan. Bakit naman? Ilan naging girlfriend mo? Oh, come on. I only have you. Ang hilig mo talagang mag-sweet talk. Siguro, pare-pareho lang yung linya mo sa mga babae. Sa tingin mo ba talaga, marami ako naging babae matapos nating maghiwalay? Eh bakit ka nakipaghiwalay kung wala ka naman palang ibang babae? Anong rason at nagpa-annulment ka? Ano yun? Trip mo lang? Ano kasi? Anito, hindi magawang tapusin ang nais sabihin. Sumandal siya sa sandalan at itinuon ang tingin sa harap. Hindi niya na dapat sinimulan ng usapang yun. Baka kung saan pa sila mapunta. Huwag na natin tong pag-usapan. That was a beautiful 5 years of our relationship. Sipin na lang natin na binigay sa atin ang pagkakataong to para magkaroon ng closure. Closure? Natatawa nitong sabi. Anong nakakatawa? Hindi naman ako bumalik para makipag-closure. Kumunot ang noo niya. Eh ano? Gusto kong ibalik yung tayo. Agad siyang natahimik sa sinabi nito. Hindi naman siya bulag para hindi iyon mapansin. Una pa lang, malinaw na sa kanya ang intensyon nito. Pero ang marinig yun mula mismo sa bibig nito, parang nakakalito. Hindi niya kasi alam kung paano i-differentiate ang seryoso at biro lamang. I'm not joking, Leona. Nasasaktan ako kapag iniisip mong biro lang kapag seryoso ko. Huminto siya sa pagtawa. Ano bang malay niya? Nung sinabi nitong makikipaghiwalay ito, inisip niyang biro lang yun. Simula noon, palagi na lang niyang iniisip na biro lang ang bawat sasabihin nito. The last time that she got serious with him ay nung tuluyan itong makipaghiwalay. Hindi na pwedeng yan ang gusto mo. Salamat sa offer mo na patuluyin ako sa bahay mo. Pero hayaan mo, maghahanap agad ako ng malilipatan para hindi na ako makaabala sa'yo. Seryoso niyang sabi, saktong huminto ang kotse sa tapat ng isang building. Una itong bumaba para kunin ang maleta niya sa backseat. Lumabas na rin siya. Umakto siya nga agawin yun pero mabilis itong lumakad para iiwas sa kanyang maleta. Mabigat to, hindi mo kayang buhatin. Sabi nito tsaka pumasok sa loob ng building. Sumunod siya rito hanggang sa makasakay sila sa elevator. Pinindot nito ang button patungo sa 20th floor. Lucas? Awkward niyang tawag rito. Bakit? Alam mo, mas maganda siguro kung mag-check-in na lang ako sa hotel. May sapat naman akong pera eh. Sabi niya. Isa pa, ilang oras na lang din at pupunta na uli siya sa hotel unit ni Mr. Luke. Doon naman siya matutulog, kaya parang hindi yata tama na makikitira siya sa ex-husband niya. Para siyang namamangka sa 2 ilog. Malaki ang bahay ko. Kung uncomfortable sa'yo na makita ko araw-araw,
We could live under the same roof without seeing each other. Ha? Posible ba yun? Isa lang ang bedroom ko, pero malaki naman ang office ko at malaki ang sofa doon na pwedeng higaan. Doon ka sa office ko matutulog. 8 to 12 a.m. ko lang yun nagagamit, kaya pwede ka doon before that time. May CR din doon. And regarding sa food, dadalhan na lang kita sa tapat ng pinto para hindi na natin kailangang magsabay kumain. Umawang ang bibig niya bago kumawala ang mahinang tawa. Baliw ka ba? Ako ang nakikitira kaya bakit ikaw ang mag-a-adjust? Ako naman ang gusto na tumira ka sa kondo ko eh. Pero hindi niya natuloy ang sasabihin nang saktong bumukas ang elevator. Halika na, wala ka na magagawa. Napagod na ang kamay ko sa pagbubuhat ng maleta mo. Kaya magtatampo ako kung maghahanap ka pa ng ibang matitirahan. Sabi nito, tsaka lumabas at hinila ang kanyang maleta. Patakbo siyang sumunod sa lalaki. Sabi ko naman kasi sa'yo, ako ang magdadala. Gusto ko nga akong magdala. Fine, huwag kang magreklamo kapag sumakit yung kamay mo. Hayaan mo, malapit na tayo. Siya nga pala, about dun sa sinabi mo kanina. Hayaan mo na, hindi mo kailangan mag-adjust. Ayos lang sa akin kahit makita ka araw-araw. Hindi ka naman uncomfortable kasama. Nahihiya lang ako kasi sabi mo, gusto mong ibalik yung tayo pero hindi ko kayang ibigay yun sa'yo. Kaya parang binibigyan lang kita ng false hope kung hinahayaan lang kitang maging mabuti sa akin. Paliwanag niya, huminto sila sa tapat ng isang pinto. Ito yata ang kondo nito. Bago nito binuksan yun, humarap ito sa kanya. Huwag mo nang isipin yun. Magpanggap na lang tayo na hindi ko sinabi yun. Ayos lang sa'yo. Ngumiti ito at biglang kinurot ang kanyang pisngi. Aray, daing niya tsaka inis na tinanggal ang kamay nito. Ang sakit ah, bakit mo ginawa yun? Masyado ka kasing seryoso. No pressure. No need to think about the past. Mas mabuti siguro kung kalimutan na natin yun. Pero sa ngayon, gusto lang kitang tulungan. Yun lang. Seryosong sabi nito bago binuksan ang pinto. Napangiti na rin siya. Kahit paano, gumaan ang loob niya. Parang nabawasan ang kanyang konsensya. Pumasok na siya sa loob. Malaki ang bahay nito. Malawak ang sala. May malaking sofa at flat screen TV. Maganda rin ang view sa bintana dahil tanaw ang mga city lights mula sa ibaba. Malinis, open view ang kusina hanggang sala. Kaya imposible naman na tumira sa iisang bubong na hindi makikita ang isa't isa. Ito ang magiging kwarto mo. Sabi nito nang pumasok sila sa opisina niya. May malaking mesa sa gitna, may computer at ilang papeles. May malaking bookshelf naman sa gilid. Sa harap nun, malaking sofa kung saan pwede siyang humilata. May CR na rin, kaya parang kwarto na rin ito kung titingnan. Inayos niya agad ang mga gamit niya, na puro gusot dahil pinagsisisiksik niya lamang. Habang si Lucas naman, umalis saglit para kumuha ng blanket at unan. Agad din itong bumalik at ito mismong nag-ayos nun sa sofa. Salamat ah, malaking tulong tong pagpapatuloy mo sa akin. Hayaan mo, habang nandito ako sa bahay mo, ako ang gagawa ng mga gawaing bahay. Okay lang ba? Hindi mo naman kailangang gawin yun. Pwede kang magbuhay prinsesa dito kung gusto mo. Wow, tapos paglilingkuran mo ko? Ano ang maipaglilingkod ko sa'yo, mahal na prinsesa? Anito sa nagbibirong tono. Malakas siyang natawa at nabato ito ng hawak niyang damit. Ewan ko sa'yo, puro ka joke. Pero seryoso, ako nang bahala sa gawaing bahay. Oo na, ikaw nang bahala sa gawaing bahay. And I'll do the cooking. Hindi ba para tayong mag-asawa noon? Natigilan siya sa sinabi nito. Parang mag-asawa? Eto na naman siya. Hindi niya maiwasang balikan ang nakaraan nila. Ganitong ganito sila noon. Sige, may pupuntahan pa pala ako, Leona. Mauuna na ako. Paalam nito habang nakatingin sa suot na relo. Ha? Saan ka naman pupunta? 12:40 PM na ng gabi. Imposible namang may trabaho pa ito. Sa company, oo. Marami akong papeles na tatapusin. Hindi ba't may pupuntahan ka rin? Ha? Ako? Saglit siyang nagloading hanggang sa naalala niya na kailangan niya nga palang pumunta sa hotel unit ni Mr. Luke. Oh gosh, may pupuntahan nga rin pala ako. Saan naman? Part-time job ko lang. Tama, part-time job lang. Part-time job? Sakto, hatid na kita. Hindi na.
Kaya ko namang pumunta dun eh. Tsaka may kasabay naman ako kaya ayos lang. So sige, mauna na akong umalis ha. Kung mauna kang makauwi, wag mo na akong hintayin kasi bukas pa ako uuwi. Sige, ingat ka. Ngumiti lang siya bilang tugon bago nagmamadaling umalis. Habang pababa ng ground floor, agad niyang minessage ang tauhan ni Mr. Luke, si Sebastian, na magpapasundo siya sa service niya sa tapat ng isang convenience store na medyo malayo sa kondo. Paglabas ng building, agad siyang tumakbo papunta sa tapat ng convenience store, kung saan madali siyang makikita. Halos kalahating minuto siyang naghintay roon bago dumating ang service car sa tapat niya. Nagmamadali siyang pumasok sa takot na baka makita pa siya ni Lucas at kung ano pang isipin nito. Ewan ba niya? Wala namang sila pero pakiramdam niya, niloloko niya ito. Mariin niyang pinilig ang ulo. Wala siyang ibang dapat isipin ngayon kundi si Mr. Luke lang. Pagdating sa hotel, diretso siyang pumasok sa unit. Bumungad sa kanya ang madilim na kwarto at ilang minuto siyang nangapa sa dilim pero hindi pa rin nagpaparamdam si Mr. Luke. Pero ramdam niya ang presensya nito kahit hindi niya nakikita. Mr. Luke, nandyan po ba kayo? Halika rito sa kama. Anito sa malamig na boses. Nangapa siya sa dilim hanggang sa biglang may bumuhat sa kanya at inilapag siya sa kama. Pumikit siya. Inaasahan, nahahalikan siya nito. Pero humiga lang ito sa tabi niya at walang ginawa. Mr. Luke, wala ba tayong gagawin? Hindi naman natin kailangang gawin to gabi-gabi. Ha? Anong ibig mong sabihin? Babaguhin ko ang nakasaad sa kontrata. Kasama mo ako sa gabi pero wala tayong gagawin. Sasamahan mo lang ako, ganun lang. Ha? Bakit? Hindi ka ba satisfied sa akin? Hindi naman talaga kailangan ng intimacy sa kondisyon. I just need someone to talk to. Hanggang sa makatulog ako, yun lang. Ganun? Napangiti siya. Gumaan ng bahagya ang kanyang dibdib. Mali siya nang inakala kay Mr. Luke. Hindi pala ito yung tipong hindi makakatulog nang hindi ginagawa ang bagay na iyon. Pero ayos lang ba yun sa'yo? Di ba may pangangailangan ka rin? Ayos lang. Alam ko naman na hindi mo to gusto. Kaya hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo at magpanggap na okay lang to. Pero paano yung sa sahod? Babayaran mo pa rin ako kahit na wala tayong gagawin? Don't worry. Hindi magbabago yun. Masusunod kung anong nakasaad sa kontrata. Okay, so anong gagawin natin? Mag-uusap lang ba tayo? Naramdaman niya ang paggalaw nito at pagdikit ng ilong nito sa kanyang pisngi. Humarap ito sa kanya. Magkwento ka na lang. Anong nangyari sa buong araw mo? Unang pumasok sa isip niya si Lucas. Yung ex-husband ko. Anong meron sa ex-husband mo? Ngumiti siya kahit hindi naman ito iyon nakikita. Hindi ko alam kung paano ko i-explain. Ganito kasi yun. Dumating yung inuutangan ko tapos sinisingil ako kahit nabayaran ko na lahat. Kailangan ko raw bayaran yung inconvenience fee at emotional distress fee. Hindi ko alam kung may ganun ba talaga pero obvious naman kasi na scammer yung company nun. Saktong nasa bahay ko yung ex-husband ko. Pinagtanggol niya ako. Tapos sabi niya, dun daw muna ako tumira sa bahay niya kasi baka guluhin ulit ako ng loan shark. Tapos sabi niya, gusto niyang ibalik yung kami. Ewan ko kung seryoso siya. Naguguluhan nga ako. Mahal mo pa ba siya? Natigilan siya bago mabagal na nakasagot. Nung una wala na. Pero nung bumalik siya, ewan ko. Parang bumalik lahat eh. Yung pag-iwan niya, yung galit ko sa kanya, at yung pagmamahal ko. Sa tingin ko, mahal ko pa siya. Paliwanag niya. Habang nakarehistro ang mukha ni Lucas sa kanyang isipan, hindi niya alam kung tama bang ikwento yun sa taong katabi niya ngayon sa kama. Do you want to get back to him? Napakagat siya ng labi, tsaka napaisip ng malalim. Ewan, hindi naman kasi siya mahirap pakisamahan eh. Ang sarap niyang mahalin, ang sarap niyang mag-alaga. Masakit lang kapag nagsawa na siya sa'yo. Hindi naman siguro siya nagsawa sa'yo. Pinagtatanggol mo na yung buwisit na yun? Hindi naman sa ganun. Bilang lalaki, naiintindihan ko yung part niya. Lahat naman ng kwento may dalawang side. Kumunot ang noo niya. Bakit ganun? Bakit parang ex-husband niya lang din ang kausap niya? Ang weird. Alam niya naman na coincidence lang na pareho sila ng boses at pangalan.
Pero hindi niya maiwasang isipin na baka iisang tao lang sila. Kung magsalita ka naman, parang alam mo yung side niya. I'm just saying that you shouldn't make assumptions without proper evidence. Paano kung mali ka? Paano kung may mas malalim na dahilan kung bakit kanya iniwan? Iyon nga wala siyang sinabi. Nung tinanong ko siya kung bakit, wala siyang sinagot. Kaya tingin ko hindi ko na siya bibigyan ng second chance. Pagkatapos ng contract na to, aalis na ako. Pupunta ako ng ibang bansa at maghahanap ako ng AFAM. Hindi niya seryosong saad. What? You can't do that. Kung ako ang asawa mo, masasaktan ako ng husto. Iiyak ako ng sobra. Habang buhay na lang akong magiging single kung ganun. Baka ikamatay ko kapag nalaman kong ikakasal ka sa AFAM. Kaso, hindi naman ikaw ang ex-husband ko. Pero isipin mo naman kung anong mararamdaman niya. Kung gusto mo, pwede mo siyang pahirapan hanggang sa mapatawad mo siya. Bigyan mo lang siya ng second chance. Siguradong papayag siya, Leona. Kahit mahirapan siya, kahit ikamatay niyang ipapagawa mo sa kanya. Ayos lang yun sa kanya kasi ganun kanya kamahal. Bumangon si Leona mula sa kama. Mariin niyang kinuyom ang kamao niya. Hindi siya makapaniwala na ganito siya kadali nitong naloko. Teka, saan ka pupunta? Uuwi na ako. Mabilis siyang tumayo at lumakad kahit halos wala siyang makitang liwanag. Leona, sandali. May nasabi ba akong mali? Nang malapit na siya sa pinto, kinapa niya yung ilaw hanggang sa ma-on niya ang switch nito. Agad siyang lumingon kay Lucas na bakas ang gulat sa muka. Sinasabi niya na nga ba? Si Mr. Luke na kasama niya gabi-gabi at ang ex-husband niya na kasama niya sa umaga ay iisang tao lamang. Pagak siyang natawa sa sarili niya. Bakit ba hindi siya naniwala sa instinct niya? Bakit hindi siya naniwala na merong mali sa lahat? Ang galing mo! Namamangha niyang sabi pero hindi siya natutuwa. Leona, magpapaliwanag ako. Ang tanga ko. Ang dami ko nang nakitang sign pero hindi ko yun pinansin. Anya, hindi pa rin siya makapaniwala. Leona, I'm sorry. I didn't mean to. Sinubukan nitong lumapit pero umatras siya. Alam mo, nakukonsensya pa ako kasi mayroong Mr. Luke tapos mayroong ikaw. Pero iisa lang pala kayo. Walang iya ka. Leona, magpapaliwanag ako. Mariin siyang umiling. Ayaw niya nang marinig pa ang anumang sasabihin nito. Bakit mo ba ito ginagawa? Masaya bang paglaruan mo ko? No, hindi Leona. I just wanted to help you. Nalaman ko na malaki ang utang mo sa Mercado Properties. Alam ko na galit ka pa sa akin. Kaya hindi ko alam kung paano kita matutulungan. I came up with this idea because I wanted to help you. Malutong siyang napamura habang sunod-sunod ang pag-agos ng kanyang luha. At ito yung naisip mo? Yung tungkol sa kondisyon ko, totoo yun, Leona. Ang mali ko lang, hindi ko sinabi agad sa'yo. This whole setup is all wrong. Pinagmukha mo kong tanga. Hindi na dapat ako pumayag sa offer mo. Hindi na dapat kita pinatuloy sa bahay ko. Hindi na dapat kita hinayaang tulungan ako. Hindi ka na dapat bumalik. Sunod-sunod niyang sabi. I'm sorry, Leona. I'm really sorry. Lumapit ito at hinawakan ng kamay niya. Pero mabilis niya iyong binawi. Diyan ka naman magaling Puro ka lang sorry. Humihikbi niyang sabi. Nung nakipaghiwalay ka sa akin 10 years ago, all you said was you're sorry. Hindi mo sinabing hindi mo na ako mahal. Hindi ka nagpaliwanag kung bakit. Ang palagi mo lang sinasabi, kailangan nating maghiwalay at babawi ka kapag okay ng lahat. Ito na ba yun? Ang guluhin lang ulit ako? Alam mo, sa totoo lang, hindi ka na nga dapat bumalik Ang tagal ko ring hinintay yung pagbawi mo. Ang galing. 10 years ha? I guess you forgot about it and move on with your life. Siguro, naalala mo lang ako ngayon kasi bored ka. Wala ka nang magawa sa buhay mo. No, hindi ganun yun. I had my reasons. Maniwala ka. Noong mga panahong yun, sinubukan kitang tawagan, pero palaging out of coverage. Sinubukan din kitang i-chat sa FB account mo, pero matagal ka nang hindi active. Leona, hindi ko nakalimutan ang pangako ko sa'yo na babawi ako, maniwala ka. I even tried to find you, but at that time, hindi pa ako okay. Ngayon lang talaga naging maayos ang lahat. Kung natagalan, sorry. Maniwala ka, sinubukan kong makabalik ng mas maaga. Sinubukan kong bumawi agad sa'yo.
It's just, hindi lang talaga madali. Anito, hirap na hirap magpaliwanag. Hindi niya alam kung maniniwala siya na sinubukan siya nitong tawagan. Matagal na siyang nagpalit ng number at matagal na nga siyang hindi active sa Facebook account niya. Sige nga, ipaliwanag mo naman oh. Bakit nga ba? Bakit ka nakipaghiwalay 10 years ago? Kasi hanggang ngayon, kino-question ko pa rin kung may mali ba sa akin. Kung may nagawa ba akong mali. Nagsawa ka na ba? Pangit na ba ako sa paningin mo? Hindi na ba ako naging sapat? Ano, wala ka ba talagang sasabihin kung bakit? Mahirap bang sabihin na hindi mo na ako mahal? What? No, Leona. That's not true. I never stopped loving you. Maniwala ka. Bakit nga? Bakit ka nakipaghiwalay sa akin? Sige, sasabihin ko na. Huminga ito ng malalim. Namumula ang mga mata dahil parang iiyak na rin. 10 years ago, you know my dad. He's violent, controlling, and deeply involved in illegal business. Kahit pamukha kaming may pera, everything was under his control. Every peso we had sa kanya nang gagaling. Kahit yung company na minana ng mom ko from my grandparents. Pinilit niyang ipasa sa pangalan niya. He even threatened to take my shares from my lolo. Pero mas malala pa doon, sinabi niyang kung hindi ako susunod, ikaw ang sasaktan niya. That was the moment I knew I had to walk away. Hindi dahil hindi na kita mahal, kundi dahil gusto kitang iligtas. I couldn't explain it to you back then. Alam kong hindi ka papayag. I'm sorry, I chose silence over honesty. Pero that was the only way I knew how to protect you. Wala pa siyang nasasabi nang muli itong magsalita. Dahil doon, I developed severe anxiety disorder at chronic insomnia. At kapag sobrang taas ng stress level ko, nagkakaroon ako ng dissociative episode. Para akong nawawala sa sarili ko. Sobrang takot kahit wala namang nananakit sa akin. Hindi ko kayang bumalik sa'yo kasi hindi pa ako mentally stable. Huminto siya sandali tsaka nagpatuloy. In those years, pumunta ako ng US para magpa-therapy. Ngayon, stable na ako. Hindi pa ganun kagaling pero kahit papaano. Nakokontrol ko na yung sarili ko. That's why I'm here. Napailing siya. Hindi makapaniwala. He thought he had been living his life during the 10 years she was left alone. Hindi pala. Busy pala itong gamutin ng sarili at wala man lang siyang ideya. Bakit hindi mo sinabi sa akin yan? You should have told me. Maiintindihan ko naman eh. Sinubukan ko talagang sabihin sa'yo. Hindi ko lang alam kung paano ka kukontakin. Ganon? Hindi ko alam. Nagpalit ako ng number. Muli siyang napamura sa isip. Did she miss those years? O sadyang sinadya ito ng tadhana kasi baka hindi talaga sila pare sa isa't isa? Leona, maniwala ka. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Napangiti siya sa sinabi nito. Hindi niya alam ang mararamdaman niya. Gulong-gulo na ang kanyang isipan. Ang daming nangyari sa araw na ito. Ubos na siya. Mahal din naman kita pero mahirap ibalik yung nasira. I'm sorry pero kailangan ko munang mapag-isa. Sabi niya tsaka tumalikod at mabilis na nilisan ang kwartong yun. Paglabas niya ng building, agad siyang nagpahatid sa kondo. Kinuha ang gamit niya sa bahay ni Lucas tsaka niya iyon nilisan. Hindi niya alam kung anong oras na. Basta madilim at halos wala ng tao sa paligid. Kung saan siya dinala ng bus na sinakyan niya. Titingnan niya ang bahay na may makalumang disenyo. Hindi niya talaga alam kung bakit siya pumunta rito. Yun ang apartment na dati niyang tinutuluyan. Ang tinutuluyan nila ni Lucas nung mag-asawa pa sila. Kahit sobrang tagal na mukhang bago pa rin. Mukhang naalagaan yun ng husto ng bagong nakatira dun. Biglang lumabas ang ginang sa katabing bahay. Ang landlord niya dati. Agad siyang tumalikod at umakto na nga alis nang magsalita ito. Leona, ikaw ba yan? Tanong nito kaya wala siyang nagawa kundi ang humarap. Ikaw nga, akala ko'y wala ka ng planong bumalik. Bumaba ang tingin niya sa hawak nitong basura. Magtatapon po ba kayo ng basura? Tulungan ko na po kayo. Umakto siya itong kukunin pero agad yung iniwas ng matanda. Ano ka ba? Kahit malaki na ang tinanda ko, malakas pa rin naman ako. Sige po, kayo pong bahala. Masaya po ako na makita kayo ngayon. Higit ang saya na naramdaman ko ngayon dahil bumalik ka. Ay teka, dito ka lang at may kukunin ako sa loob. Anito,
tsaka nagmadaling bumalik sa loob. Ilang sandali lang, lumabas ito at excited na inabot sa kanyang susi. Lola, ano po to? Yan ang susi ng bahay ninyo ni Lucas. Namilog ang mga mata niya. Si Lucas lang naman ang may bahay, habang siya ang hindi alam kung saan tutuloy ngayon. Matagal na panahon na, simula nang binili ni Lucas ang loteng yan. Tukoy nito sa apartment. Binili niya? Pero bakit po? Marami daw kayong alaala sa bahay na yan. Hindi niya kaya na may ibang tumira ng bahay na yan, kaya binili niya. Ganun po ba? Pero bahay niya po yan. Matagal na po kaming hiwalay. Kaya sa tingin ko po, sa kanya niyo po dapat ibigay ang susi. Umakto siyang ibabalik yung susi, pero hindi nito iyon tinanggap. Pero nakapangalan sa iyo ang bahay, iha. Ang sabi niya, ibigay ko sa iyo ang susi kapag bumalik ka. Bahagyang nanlaki ang mata niya habang dahan-dahan na napatingin sa susi. Bakit niya gagawin yun? Hindi ko alam kung anong dahilan ng paghihiwalay ninyo, pero isa lang ang sigurado ko. Mahal ka niya. 3 taon niyang tinirahan ng bahay na yan habang hinihintay kang bumalik at hanggang sa tuluyan siyang pumunta ng Amerika para magpagamot. Hindi ko alam kung anong sakit niya noon, pero kailangan ka niya noong mga panahong yon, iha. Sagot ng ginang. Napalunok siya pero parang may kung anong bato na bumara sa kanyang lalamunan. O siya, paano? Ikaw nang bahala sa bahay. Mag-aalas 4 pa lang ng madaling araw. Nilabas ko lang itong mga basura kasi maagang dumadating ang basurero. Sambit nito, tsaka nilagay sa tapat ng bahay nito ang plastik ng mga basura. Papasok na ako sa loob, kaya mabuti pa, pumasok ka na rin sa loob ng bahay ninyo dahil mukhang wala ka pang pahinga. Anito, habang mahina siyang tinapik. Sige po. Ngumiti ito bago pumasok sa loob ng bahay. Pumasok siya sa bahay kahit hindi siya sigurado kung tama ba talagang pumasok siya. Pagpasok doon, bumungad sa kanya ang maaliwalas na sala. Pero ang mas pumukaw ng atensyon niya ay ang mga larawan na nakasabit sa pader. Mga picture nila ni Lucas na magkasama. Bigla na lang tumulo ang luha niya habang pinagmamasdan ng mga iyon. Ganito ang setup nito noon. And it was still the same as 10 years ago. Para siyang bumalik sa nakaraan habang nakatayo sa harap ng mga larawan. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Lucas na he tried to reach out to her. Chinata raw siya nito sa social media accounts niya. Mabuti na lang nakasave pa yung password nun sa kanyang cellphone kaya agad niya iyong binuksan. Nang tuluyang mabuksan, agad siyang pumunta sa message. Unang dumapo ang tingin niya sa pangalan ni Lucas. He had more than 500 messages. Parang piniga ang puso niya ng paulit-ulit habang binabasa ang mga iyon. In those message, he did explain. He wanted to talk things out. He wanted to see her. He apologized. He asked for her contact. He told her about his new account. He asked where she was. He begged her to come back. He explained everything. And he truly wanted to reconcile. Ilang taon ang pagitan ng message na iyon. At yun ang recent message where he told her how much he loves her. That he couldn't register their annulment. Kaya hanggang ngayon, kasal pa pala sila. Napitiwan niya ang cellphone. Saktong biglang bumukas ang pinto at bumungad sa paningin niya si Lucas na hingal na hingal. Mukhang marami itong pinuntahan bago siya nahanap. Lucas? Tawag niya rito. Namumula ang mga mata nito nang humarap sa kanya. He must have been crying all the way here. Kaya pala, wala ko natanggap na finality of judgment ng annulment natin. I didn't have it registered. Alam mo na, ngayon ko lang nabasa yung mga message mo sa account ko. Now explain, bakit hindi mo pinarehistro ang annulment natin? Napayuko ito at matagal bago nakasagot. Alam ko na nagsasawa ka na sa paulit-ulit kong paghingi ng sorry. But I'm really sorry. Hindi ko pala kaya. Mas hindi ko pala kayang mahiwalay sa'yo. Wala eh. Sobrang mahal kita na kahit ilang taon ang lumipas. Sa'yo pa rin ako babalik. Mahal mo talaga ako? Umangat ito ng tingin. Nagsusumamo ang mga mata. Sobrang mahal kita. Pero hindi naman ako yung taong nararapat para sa'yo eh. Narealize kong tama ka. Hindi na dapat ako nagpakita. Pero sobrang namiss kita eh. Hindi ko mapigilan na ipilit ang sarili ko sa'yo. Gusto mo bang magsimula ulit?
Namilog ang mata nito para bang hindi inaasahan yun. Hindi ko deserve ang kapatawaran mo. Eddie, bumawi ka. Paano? Manatili ka na lang uli sa tabi ko't mahalin mo ko. I'm already loving you, Leonia. Napatawad mo na ba ako? Ginawa mo yun para tulungan ako at para maprotektahan ako. Mali yung pamamaraan mo, pero naiintindihan ko. Kung may natitira pa tayong lakas, gusto kong subukan ulit. At kung dumating ang punto na wala na talaga, tatanggapin ko, pero sa pagkakataong to, ayokong bitawan ka ng hindi sinusubukan. Hindi na natin maibabalik ang mga taon na nawala. Pero pwede nating punuin ang natitirang oras. Every moment counts. Every small step matters. Subukan natin ulit, Lucas. Sa pagkakataong to, mangako ka. Huwag mo na ulit ako iiwan. Anito, habang patuloy ang pagtulo ng kanyang mga luha, bigla itong lumapit at niyakap siya ng mahigpit. You're my world. You mean so much to me. Believe me or not, hindi na ulit ako aalis, okay? Kapag ginawa ko ulit yun, suntukin mo ko. Basagin mo ang mukha ko kung kinakailangan. Natawa siya habang umiiyak. Pabiro niyang hinampas ito sa dibdib. Gagawin ko talaga yon. Hindi lang mukha mo ang babasagin ko. Pati paa mo para hindi ka na makalakad. Agad din itong nagseryoso, tsaka nilapit ang mukha sa kanya. I love you until the end of the world. Sambit nito, tsaka siya hinalikan sa labi. She could have ended up with someone else. Kung tutuusin, sa 10 taon na yon, dapat nga naghanap na siya ng iba. Pero alam ng puso niya kung saan ito nararapat. Siguro, maraming maiinis sa kanyang desisyon. But for her, love doesn't come perfect. Kasama ito ang sakit at sakripisyo. And maybe that's just destiny giving them chance to be together again. Marami na silang sinayang na taon. They have endured so much pain and loss. But now, they are just two souls trying to heal and love each other completely. Imperfect as they are. Kung saan man sila patungo ngayon, siguradong happy ending na iyon.